kwento at babala. Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Isang estudyante ng kolehiyo na nagngangalang Angel. Ako po ay nagpapasalamat kay Angel sa kanyang pagtatanong bilang pagpapakita ng tiwala sa ating kunting kakayahan tungkol sa paniniwala natin sa Diyos. Kung maaari bang makukuha niya ang kunting payo mula sa inyong lingkod na si Kuya Tim, na sana matutunan niya ang paraan kung paano siya mapalapit sa Diyos. Alam natin na mapalad pa rin ang mga taong may ambisyon na mapalapit sa Diyos ang kanyang buhay. Totoong mahirap ang pagiging isang estudyante, lalo na kung ikaw ay nasa mahirap na kalagayan. Palaging kapos sa pera para sa araw-araw na gastusin bilang estudyante. Kaya naisipan ko na lang na gawin ang video na ito. Nagpapasakaling makatulong ito sa mga estudyante na nais mapalapit sa Panginoong katulad ni kaibigang Angel. Narito ang mga bagay na posibleng mangyari sa buhay ng isang estudyante. Lalo na kapag exam week na naman, stress, dami ng readings na dapat isipin o dapat pag-isipan at dapat i-memorize. Pero tika, may isa pang reading, alam niyo mga estudyante, may isa pang reading material na nakakatulong sa inyo. Higit na nakatutulong sa inyo. Hindi lang sa grado nyo, kundi sa buong buhay ninyo. Alam mo ba kung anong bagay na yan? Ang Biblia. Ang video na ito ay pag-usapan natin ang 5 reason kung bakit dapat basahin ng mga estudyante ang Biblia kahit anong busy mo sa school. Handa ka na ba? Narito ang 5 ideya na tiyak na magbibigay ng mapayapang pag-iisip kahit na loaded ka sa subjects mo sa school. Unang-una, para hindi ka ma-burn out sa school. Ang ibig sabihin, sa unang tips, para hindi ka masyadong mapagod, ma-stress, mawalan ng gana sa pag-aaral. Kapag ma-burn out ka, parang sawa ka na sa lahat ng ginawa mo sa eskwelahan. Parang wala ka ng motivation. Alam ko mahirap maging estudyante. Daming requirements, deadlines, pressure, yung feeling mo na parang robot ka na lang. Idagdag mo pa dyan ang tigas ng ulo ng kasintahan mo. Ngunit alam mo ba na ang Biblia ay numero 1 pangtanggal ng stress? Ang Biblia hindi lang puro aral. It's a source of comfort and hope. Kapag nagbabasa ka ng Biblia, parang nagre-recharge ka ng battery. Subukan mong basahin ang mga salmo. Before studying your lessons, it will keep you relaxed and focused. Nung college ako, sobrang stress ko sa thesis ko. Pero every time na nagbabasa ako ng Bible, nagkakaroon ako ng peace of mind at motivation. Feeling ko parang gumaan ang pamamaraan ng paggawa ng thesis namin ng classmate. Parang may kaiibang guro na nagpupubli sa utak ko upang magiging easy na lang ang lahat. Isang araw, nakita ko ang isang talata na nagbibigay inspirasyon sa aking pag-aaral. Ang talata na ito ay walang iba kundi ang Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28, na kung saan sinabi ni Kristo, "Come to me, all of you are weary and burdened, and I will give you rest." Kaya naisip ko nga, hindi ako magkamali na maglaan ng kunting oras para kay Lord. Pangalawa, para magkaroon ka ng directions sa life after graduation. Anong gagawin mo after graduation? Magtrabaho? Mag-aaral ka ulit? Magpapakasal? Ang daming choices. Mag-i-standby ka o mag-abroad? Kahit ang Biblia hindi nagsasabi kung anong specific na trabaho ang dapat mong kunin. Pero it will help you discover your talent and passions. Mas mainam na magkaroon ng kunting panahon para basahin ang mga kwento sa mga tao na nandyan sa Biblia. Na
gumagamit ng kanilang mga regalo upang maglingkod sa iba. Sigurado ako na ito ay magbibigay ng inspirasyon sa iyo upang makahanap ng isang bagong ideya na pagkakaiba at pagbabago sa iyong buhay. Noong naghahanap ako ng trabaho, hindi ko alam kung anong gusto ko. Pero noong nagbabasa ako ng Biblia, na-realize ko na gusto kong gamitin ang mga skills ko at ang natutunan ko sa school para makatulong sa iba. Katulad ng sinabi sa aklat ng Proverbs chapter 16 verse 3, "Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans." Ang ganda pala ng pangako ng Diyos kung magbigay tayo ng oras sa Kanya. Kung pag-aralan o upang pag-aralan ang ating pangarap na may kasamang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Pangatlo, para magkaroon ka ng stronger relationship with your friends and family. Sino bang true friends mo? Paano mo maiwasan ng mga toxic na mga relationships sa buhay mo? Paano mo makakasundo ang parents mo? Paano mo magiging close ang siblings mo? Magbasa ka ng Bible. Bigyan mong oras si Lord. I think it is a matter of humility. Pagpakumbaba sa sarili. Dahil ang mapagmataas sa sarili ay ibababa. Sabi ng Diyos. So, be humble. Ang Biblia puno ng wisdom. How to build healthy relationships. Kung alam mo lang yan. It teaches you how to love, forgive, and speak to others. Right? To read the story of David and Jonathan. It is a great example for a true friendship. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, maaring mapalayo ka sa mga kaibigang hindi na nag-iisip ng mabubuti para sa iyo. Maaring magkakaroon ka ng maraming kaibigan na siyang maghatid sa iyo tungo sa pangarap mo. Isang araw, nung nag-away kami ng best friend ko, sobrang sakit. Pero yung nagbasa ko ang Bible, na-realize ko na kailangan kong magpatawad. Dahil ang pagbabasa pala ng Bible, o dyan sa Bible, natutunan ko how to forgive. Nasa Ephesians chapter 4 verse 32, "Be kind and passionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgive you." Sa halip na mabait kayo, maunawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So, mas mainam pa rin na magpakumbaba at magpapatawad. Yan ang matutunan natin sa loob ng Biblia. Kung ikaw ay isang estudyante, dapat isabuhay mo ang pamaraan ni Kristo. Pang-apat, para hindi ka maging victim sa tinawag nilang peer pressure. Ano po ba yung ibig sabihin ng peer pressure? Ang peer pressure ay ang influensya mula sa mga kaibigan, kaklase, mga taong kasing edad mo, na maaari magtulak sa iyo na gawin ang mga bagay kahit labag ito sa iyong kalooban at hindi ka komportable. Gusto mo bang sumikat sa school? Gusto mo bang maging cool? Cool? Pero paano kung kailangan mong gawin ang mga bagay na hindi tama para sa iyong mga barkada? Ikaw rin, baka makulong ka. At baka maging kabaliktaran ang resulta at sisikat ka sa paraan na mas masama sa paningin ng iba. Ngunit ang Biblia ay nagbibigay sa iyo ng strength para tumayo sa kung ano ang tama. Kahit ikaw ay nag-iisa lang. Maraming payo ang mababasa mo, lalo na sa mga ebanghelyo. Sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Noong high school ako, pressure ako dahil sa barkada. Madalas na inayahan para uminom, pero dahil sa Bible,
dahil sa payo ng Biblia na nababasa ko at sa mga natutunan ko mula sa Diyos, naging matapang ako na tumanggi sa mga bisyo. Lalo na dahil nabasa ko rin ang aklat ng Roma, chapter 12, verse 2, na nagsasabi, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. At sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Panglima, para makilala mo si God ng lubusan, it is more advantage sa isang tao na mapalapit at makilala niya ang kaniyang tagapagligtas. Hindi lang basta subject sa theology class. Ang theology class, requirements lang yan. Pero ang pagkakilala kay God, it is a life-changing experience. Ang Biblia para siyang love letter in God para sa iyo. Dito mo malalaman kung gaano ka niya kamahal at kung ano ang plano niya para sa buhay mo, lalo na pagkatapos mong mag-eskwela. At nais mo na ang magkaka-income para umpisahan ang sariling buhay mo. Dito mo malalaman kung bakit minsan parang itutulak ka na ng Diyos sa bangil. Kung saan doon sa hangin, kung doon ka na sa hangin, makikita mo na ang mga kamay na naghihintay sa pagbagsak mo upang sasaluin ka. Kaya huwag ka nang matakot sa anumang takbo ng buhay pagkatapos mong mag-school. Isipin mo na lang na ang lahat ng bagay ay mangyayari sa kanyang panahon. Kaya upang ihanda mo ang iyong sarili, start reading the gospel, especially sa gospel ni John. It's a great introduction to Jesus. Kung nakilala mo si God, magbabago lahat ang buhay mo, ang takbo ng pag-iisip mo. Maging mas masaya ka, mapayapa, and mas fulfilled, and mas hopeful ka sa buhay mo. So, there you have it. 5 reasons kung bakit dapat basahin ng mga estudyante ang Biblia. Challenge ko sa iyo, magsimula kayo magbasa ng Bible ngayon. Kahit 5 minutes every day, malaki ng magiging impact sa buhay niyo bilang estudyante. Para kay kaibigang Angel, maraming salamat sa tiwala niyo sa programa na ito. Isang karangalan ang makatulong sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sana po may napulot tayong aral sa video na ito. Ito po si Kuya Tim, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Salamat po sa inyong panonood.